Okay, Equilibrium Pulse Watcher Special Service. So, ito na po yung mga isa sa bago kong vlog. Medyo busy sa nakarang araw, kaya hindi gano'n nakapag-vlog po. Pero, ganun pa man. So, ito na ulit po tayo. Saan ba nagkamali si Atty. Bayan? At bakit naging cyber libel naging kaso sa kanya? So, alam naman na si Atty. Bayan, laging naka-live, malimit, Ang nakikita ko kasing lapses sa kanya, hindi niya muna nire-research maigi. Hindi katulad ni Atty. Villamor, Fiscal EJ, Atty. Claire Castro, saka si Melo Yap, mga nagre-research maigi yan sa mga issue. O lalo na kapag ang topic niya, tulad na si Senador Rapi Tulfo, ang topic niya, dapat ni-research muna maigi. Binabanatan niya lagi ng minsan may pinapasok siyang batas na hindi naman pasok doon. Basta maipasok lang niya yung hindi magandang content laban anti-Tulfo content yon, to be exact, kay Senador Rapi Tulfo. Diyan dumami subscribers niya hindi katulad ng ibang abogado, talagang turo talagang ginagawa sa batas. Age of sexual consent, pinirma na nga yung batas, malinaw, di ba, 16. Anong ginawa niya? Pinakalat niya 18. So, mali yun. Kung ano nakasulat sa batas, yun po dapat na-explain ng isang abogado. So, eto naman, na cyber libel siya ngayon. Grave threat, dapat ang ikinaso niya kay Senador Rapi Tulfo, pero ang ginawa niya, pinatrending lang niya. Isa yon sa aking opinion, for the views. Hindi niya ikinaso, at palagi ko alam naman niya yon bilang isang abogado na hindi yung grave threat. Doon pa lang mali na si Atty. Bayan. Dapat ang ginawa niya, nag-research siya muna maigi, hindi yung live kagad ng live. Kasi pag live kasi, kung anong pumasok sa isip mo na, hindi mo pa nire-review, upload mo kagad. Ayan, doon siya nadali, cyber libel. Hindi niya naisip na yung ginagawa niya ay libelous content na. Hindi niya siya pasok sa critic. So sa mga, siguro sa mga ibang membro niya, ibang subscribers niya na tinatawag niyang kabatas, kabutas ang tingin ko niya sa mga yan, kasi nga yung batas binubutasan nila, tulad nan grave threat daw, ang sabi ni Senador Rapi Tulfo kasi doon, ganito, di ba? Kahit panoorin yung video, paulit-ulitin nyo, kung bubuksan nyo yung isipan nyo, kung hindi nyo pairalin yung hate, at kung babasahin nyo yung nasa, kung meron kayong logbook sa internet, tumingin din kayo kung ano yung definition ng grave threat. Diba? Ang sabi ni Senador Rapi Tulfo, baka magalit, tumawbla lang, atakin sa puso. Malino naman, diba? Nasaan ang grave threat doon? So, yun ang mali kay Atty. Bayan. Nakakahiya siya at tinatawanan siya sa legal profession, sa totoo lang. Natalo pa siya sa debate versus kay Fiscal EJ. Imbis na magpakumbaba siya, itama niya yung batas. Ang dami pa niyang pasakalye. Sa bandang huli, sinabi niya age of sexual consent is 16. Inamin din niya sa usapang batas sa programa ni Atty. Claire Castro, di ba? So, maganda yung ginawa ni Atty. Claire Castro doon kasi naggaya siya ng mga judges talaga. Court judges, justices pa yung iba. O yung, I think 3 justices. Iba na pwesto sa CA. Okay, kung yung debate, ginawa lang na, basta magdebate lang yung dalawa, walang justices na magsasabi kung sinong tama at mali, kung sinong panalo saka hindi. Magpapatuloy pa rin debate, hindi malinaw. Buti mga justices na yung inayahan ni Atty. Claire sa usapang batas. Balikan nyo yung panoorin nyo. So, nanalo si Fiscal EJ doon versus Atty. Bayan. Tapos, nag-content na naman si Atty. Bayan pagkatapos nun. Pinagpilitan niya championing the children na sinasabi niya. Mali na naman. Dapat sinabi mo, age of sexual consent is 16. Tinama mo na. Hindi yung kung anong mga pasikalye pa yung sinasabi mo dyan. Mali.
ang nakakarating. Tingnan mo naging bunga ng ginawang pagkakalat ng maling impormasyon sa batas. Diba? Iniinsulto mo pa yung mga viewers ng RTIA. Sa realidad kasi, ako sang-ayon naman na dapat ang mga biktima ay lumapit sa mga otoridad, syempre. Mag-initiate ng information or complaint o sa piskalya. Pero may mga nangyayari talaga na may mga ibang corrupt sa gobyerno na hindi nabibigyan sila ng pansin, lalo na kapag mahirap, pupunta sa RTIA para ma-pressure. O kahit sabihin na, wag na natin yung RTIA. Di ba may mga programang ABS-CBN, GMA7 na investigador, tapos sa ABS-CBN, di ba yung meron silang programa na parang bitag. Okay, Bentolpo. XXX ata yun, yung kay Jules Babaw dati. Di ba may mga pupunta doon para ma-expose yung illegal na gawain? Pero nakita mo naman yung mga media program na ganon, lumalapit din naman sa otoridad. Kasi naipagtulungan sila, hindi lang binabaliwala yung remedy para doon. So, hindi sila anti-government, anti-corruption sila. Minsan, sabihin na natin, okay, nagkakamali rin. Minsan, sumasobra din dati sila Tulfo Brothers sa pagbatikos. Pero nakikita naman natin, di ba, nababatikos din naman sila at may mga pagkakataon na humihingi sila ng dispensa. Ang sa kanila lang kasi, bayad naman kasi yung mga government employee or mga otoridad ng buwis natin sa kay mga piskalya, dapat pagbutihin nila yung trabaho nila. Kaya nga mahirap yan dapat pa nga natin tulungan yan. So, ibig sabihin, isipin natin extension ng RTIA ng mga hindi mabigyan kaagad ng atensyon ng ahensya ng gobyerno. Baka sakaling may magawang RTIA para makipagtulungan sa gobyerno. So, ganun po yun. Ang ginawa naman nito ni Atty. Libayan, talagang kinontain niya talagang RTIA. Target niya, mostly or lagi ang pagkakamali ni Senador Rapi Tulfo. Ang minsan, ang hindi pa nga maganda, yung mga abogado sa RTIA, nakapwa niya abogado, para sa akin, disrespect yung ginagawa niya sa mga abogadong yun. Parang pinapahaya pa niya rin sa kanyang programa. Sa kanyang YouTube channel na Batas Natin. Batikos siya ng batikos kay Senador Rapi Tulfo na namamahiya. Siya rin naman, ginagawa niya rin naman yun sa YouTube channel niya. So, dapat itamar natin yung mali natin, di ba? Ang sa atin lang, minsan sa buhay natin, aminin natin, nagkakamali rin tayo. Pero may mga pagkakamali na malaking pagkakamali na hindi basta-basta dapat mapalampas, dapat itama. Lalo na kapag may mga biktima na hindi nabibigyan ng hustisya, hindi na asikaso ng ahensya ng gobyerno. So, si Senador Rapi Tulfo man, open naman niya kung may pagkakamali siya, pwede naman siyang kasuhan, pwede naman siyang batikusin, pero ilagay na sa tama na hindi tayo lumalagay sa batas. So, ang akin lang, nakikita ko na Atty. Libayan, imbis na magbago, imbis na ayusin niya yung content niya kung siya nagkakamali, imbis na magpakumbaba siya, nagpapalusot pa siya na bandang huli siya rin naman na nabibitag sa pagpapalusot niya na hindi naman tama. Parang hindi palusot ng abogado So, eto, dati nagbubuli si Atty. Libayan ng mga vloggers. Ngayon siya na ngayon ang binubuli. So, tignan mo nga naman yung karma, diba? Bumabalik kay Atty. Libayan. So, hanggang dito lang po muna yung content. So, mga nagko-comment, kailan daw horror story. Hindi po basta-basta yan kasi sabi ko nga, libangan ko yung channel ko. Iba-iba yan. Minsan may tungkol sa batas, politika, horror, mga fictional. Kasi ako nagsusulat na. Minsan binabase ko yung ginagawa ko isang fiction pero meron siyang pinanggalingan na true to life na kwentong kababalagan. So, libangan lang naman yan. Hintay-hintay lang kung may mga gusto ng ganyang content. Kung nakasubscribe naman kayo sa channel ko, hintay-hintay nyo lang. So, libangan ko rin naman kasi hilig ko magsusulat ng mga horror saka
mga crime stories minsan. Pero tulad nga sinabi ko, busy pa. Pagpensya na, minsan hindi nakapag-upload po talaga. So, happy weekends kasi Sabado ko itong nire-record at hintay-hintay lang po. So, yung karma bumabalik na po kay Atty. Bayan. Makakalaban niya si Atty. Villamor sa kasong cyber libel. Saka yung ibang vlogger na sumusunod sa kanya sa maling ginagawa niya sa social media, maling impormasyon tungkol sa batas, sa kung ano-ano pa ay makakasuhan na rin daw. So, hintay-hintay lang po tayo. Maraming salamat at like, share, and subscribe kung gusto nyo. Para pag nag-upload ako, masusundan nyo. So, sabi ko nga sa inyo, libangan ko lang itong YouTube channel ko na Equilibrium Files. Kaya nga, Equilibrium Files, binabalansin natin yung mga pangyayari dito. Minsan, kahit kababalagan pa. Tulad nga sinabi ko, libangan. So, maraming salamat. God bless po sa lahat.